Magandang araw mga paps. Ngayong araw, magdi-DIY tayo ng pag-change oil ng minivan natin, DA64W Smiley all-wheel drive. So, ngayong araw, January 24, 2026. Naka 6 months na tayo simula nung nag-change oil tayo nung una last year, June. So ngayon, nakapag 6 months na tayo. So, kailangan natin na mag-change oil ulit. So, hindi natin na-hit yung 5,000 kilometer. Umabot lang tayo ng mahigit 2,500 kilometer. Pero kasi, ang sabi ng mga expert natin sa mga minivan, every 6 months or every 5,000 kilometer na takbo, mag-change oil na talaga. So, hindi man natin na-hit yung 5,000 kilometer, yung na-hit natin is yung 6 months. So ngayon, mag-change oil na tayo. So ang kailangan lang natin yung 5W30 na polysynthetic yung gamit natin. 3 liters lang yung kailanganin natin, pero yung binili ko 4 liters para in case na magkulang or kailangan mag-top up, at least may reserva tayo. So yung ginamit ko is Zik times 7, 5W30. Kailangan din natin ng oil filter. So bili ko to sa online kay FT Online sa Shopee. So galing talaga tong Japan. Ini-import to ni Sir Danny Kadsawan sa Suzuki Every Owners Club. Yung may tindahan talaga siya, doon siya namimili sa Japan talaga. So pwede naman kayong bumili ng yung C110 na big oil filter, pwede din C932. So nasa inyo na yan kung anong gagamitin mo. So ang ginamit natin is itong oil filter na galing kay Sir Danny sa FT Online sa Shopee. Ito, FT Online. Tapos kailangan din natin ng pang tanggal ng yung drain plug sa engine oil, sa drain plug niya. So kailangan natin ng number 14 na ito, pantanggal. Tapos meron din number 12 para pantanggal din nun sa cover ng oil filter niya, kasi may cover to eh. Tapos ito, DIY na imbudo, 1.5, hinati ko na lang sa gitna. So ngayon paps, samahan nyo ako para mag DIY change oil tayo. So makikita mo yung drain plug nito sa mga minivan natin 64W dito banda sa may passenger side. Ito yung driver's seat. So dito sa ilalim ng passenger side. So ito yon sa ilalim. Ayun. Makikita nyo sa ilalim ng passenger. May makikita kayo dito na malaki. Ito siya. Ito yung drain plug ng engine oil natin. So dito tayo magbabawas. Tatanggalin natin yan para dyan tumagas yung engine oil natin. Yan siya. Doon naman sa ATF. So ito lang muna yung gagawin natin. Yung sa pagpapalit ng engine oil. Yung sa oil filter naman, doon naman sa kabila. Ikot tayo. Ito naman sa oil filter niya. So kung makikita nyo, ito yun siya. Ito, may cover siya dito. Yung parang protection niya. Ito yung oil filter niya.
engine oil filter. So kailangan natin tanggalin to, dalawang tornilyo to, kabilaan, bago natin matanggal itong ah, oil filter niya. So nakalimutan ko pala, kailangan natin ng pantanggal din ng yung pantanggal ng oil filter natin. So kukunin ko muna, pause ko muna. So ito ng mga paps, ito yung pantanggal natin ng oil filter. Ito, nabili ko lang din to sa Shopee online. Halos lahat naman dito nabili ko sa Shopee. So ilagay ko lang yung link sa ilalim ng link description, sa video description sa baba. So tignan nyo na lang. Lahat ng mga ginamit ko dito, ilagay ko na lang sa link para hindi na kayo mahirapan na hanapin na ginamit natin. So ngayon Pats, tatanggalin na natin yung drain plug sa ilalim. So, sabayan niyo ako. So ito na mga paps, lalagyan lang natin ng pansahod ng engine oil para hindi siya makalat bago natin tanggalin yung drain plug. So bago pala natin na mag change oil, paandarin muna natin ng mahigit 6 minutes yung makina natin. I-warm up lang muna natin bago tayo magbaba ng magtanggal ng engine oil niya, para yung mga namumuong mga oil doon sa ilalim ng makina natin matunaw sa init. So ito sa akin, pinainit ko na to siya kanina, mahigit 8 minutes din yon. So nasa inyo na yon kung ilang minuto nyo papainitin. Sa akin 8 minutes yun sa akin. Pwede naman mga 5 minutes or 6 minutes para matanggal talaga yung mga matunaw yung mga namumuo pa. So sa pagtanggal naman ito, 14 yung gamitin natin. Ay, ganun natin dito. Kasi ito, niluwagan ko na to kanina. So pag ganun lang, hampasin nyo lang pag ganun. Pag ganun. Ito, pag ganun. Ito, niluwagan ko na to kanina bago nagsimula. May pan kasi na matigas to eh. So ito sa atin, niluwagan ko na to siya kanina. Madali na lang. Pag ganun yung ikot, pag ganun. So mag-ingat tayo dito Paps, kasi may washer to, baka mawala nyo. Ingatan lang natin. Ito na siya. Ingatan lang natin hindi mawala yung washer. Yun. Tumulo na din. Ito, itabi lang natin to. Linisan natin bago natin ibalik. So hayaan lang natin siya tumulo dyan. Yung sa pakonti-konti na lang yung matira. Pagkatapos tirahin naman natin dun sa may oil filter niya. Tignan natin mamaya kung anong status ng oil nito. Yung gamit pala natin last year na engine oil, yung Zik pa rin, katulad nun, 3 liters. So tignan natin after 6 months kung ano ng status ng oil natin. So pagkatapos niyan, para mas mapabilis, tanggalin lang muna natin yung
takip ng lagayan ng engine oil dun sa taas. Lagay lang muna natin to dito. Dito pala. Yung drain plug niya. Dito sa may driver side natin. Dito natin open natin yung yung takip para dyan tayo magsasali ng engine oil. Ito siya. Sa may driver side. Natin madumi. Open lang natin para mas mabilis yung baba ng oil doon. Yun. So far malinis naman. Ilalim, hindi makikita. Pero okay naman yung performance ng oil na ginamit natin last year. So tips lang, takpan lang muna natin para baka mapasukan ng debris sa ilalim. So kahit anong malinis na basahan para hindi siya mapasukan ng kung ano-ano dyan na mga bagay. Takpan lang muna natin. Para makahinga din. Ito pala yung unit natin. Smiley. Yan. Ito yung unit natin. So, tignan natin sa ilalim. Kung unti-unti na ba yung tulo niya. Ayun, papatak-patak na lang. So, antay na lang natin na kumonte yung patak niya. Para tirahin na rin natin doon sa may oil filter niya. Antayin lang natin. 2 hours later. So, ayan na mga paps. After mga halos kalahating oras na paghihintay, so humina na yung tulo niya. So, pwede na natin itong takpan para doon naman tayo sa kabila dun sa may oil filter niya, tatanggalin natin. So, ibalik lang natin tong yung bolt niya, yung drainage bolt niya. So, linisin lang natin bago natin ibalik. Tapos dito linisin din natin. So, may bunganga niya. Linisin natin. Dito. So ayan na mga paps, ibabalik na natin to. So huwag natin kalimutan na nga pala, baka matanggal itong washer na, may washer to na maliit. Eto, may washer yan siya, baka matanggal nyo. So importante yon para hindi mag-leaking, baka maiwala nyo. Bantayan lang natin kung kayo magdi-DIY. Mahina na to, pwede na tong takpan. Balik lang natin. So sa paghihigpit naman nito mga paps,
Tamang higpit lang, huwag yung sobrang higpit. Yung higpit lang na hindi mag-leaking kasi baka masira yung thread niya. Mahirap na. Yung tamang higpit lang siya. Hindi maluwag, hindi naman siya isang higpit. So, tamang-tama lang. Okay. Tamang higpit lang. Kamay lang na paghihigpit. So, okay na yan. So ito mga paps, yung sinasabi ko na dalawang tornilyo na nakaprotection sa oil filter natin sa 64W. So ito siya mga paps, dalawa. Ito siya una, ito. Tapos ito. Tapos ito siya. Sa kabila naman, ito siya. So ito yung protection sa oil filter natin para in case na masagi sa ilalim, hindi maepektuhan agad yung filter natin. So ito muna yung tatanggalin natin dalawa. Numero 12 yan siya. So ito pa din sa kabila. Pag matanggal mo na yan, tsaka mo pa matatanggal tong filter niya. Ito mga packs. Tanggalin lang muna natin to mga paps. Ito dalawang tornilyo ito. Ito, niluwagan ko na to siya kanina. Madali na lang to. So, may tips para ako na. So, yung mga paps, para hindi kayo mahirapan na magtanggal sunod ng mga tornilyo dito banda. Lagyan nyo ng grasa yung thread ng tornilyo nyo para sa susunod hindi kayo mahirapan na magtanggal. Ito sa akin, mahigpit siya pero pag tatanggalin na siya, malambot lang kasi nilagyan ko to ng grasa nung nakaraan nung change ko ito. Nung una, galing kay builder. Sobrang higpit. Nahirapan ako, muntik nang mabilog yung mga tornilyo dito. Kaya ang ginawa ko, pinaglalagyan ko ng mga grasa, yung mga thread niya dito. Yung high tense na grasa. Para hindi na mahirapan magtanggal sunod. Ito na lang po siya. Siya dalawa. Tatanggalin na natin to. So madali lang naman to tanggalin kasi naka-hand tight lang to siya nung nag-change oil ako nung nakaraan. Hindi ko ginamitan na hindi ko hinigpitan masyado. Ito siya. Tamang hand tight lang. So kung mahirapan kayong tanggalin to, so sa pagtanggal naman niya, so kung dito yung front nyo na gulong, pag ganun yung pagtanggal niyan, pag ganun siya, ganun, pag ganun. Yung pahigpit naman, pag ganun, pag ganun siya. Ikot. So ito, magtatanggal tayo. So ito, tatanggalin natin. Yung gamit ko pala na oil filter dito, yung C932 ng Bic. Palit ako ng oil filter. Na nakuha natin kay FT Online. Ito, sinasabi ko na marami pang natitirang oil sa oil filter natin. Kung nahirapan kayong magtanggal,
Eto, gamitan nyo ng ganito. Ilalagay ko lang yun sa link, yung sa description kung saan ko natin. Eto sa akin kasi hand tight lang to. Kaya hindi na ako nahirapan magtanggal pa. Marami pa tong laman. Yung filter niya. Masyadong mahalo ko pa. Yun, tanggal na. Ito na. Marami pa siya. Matira. So, antayin lang natin na maubos yung dulo niya. Marami-rami pa talaga siya. Halos isang baso din tong laman ng filter na to. Antayin lang natin siya na maubos yung tulo niya. Bago natin papalitan ng panibagong oil filter. Ito yung lock niya kanina sa may filter niya, yung protection niya. Ito siya. Balik lang din natin pagkatapos namin. So, antayin lang natin na matapos yung tulo niya. So ayun na mga paps, humina na yung tulo dun sa may oil filter na lagayan. So yun, maglalagay na tayo ng panibagong oil filter na unit natin. Ay, humina naman ah. Ang mga paps sa paglalagay ng oil filter, ito siya. So bago natin isalpak dun sa lagayan yung sa ilalim, ito yung gagamitin. Lagyan natin ng konting oil dito sa loob niya para paganda ng makina may naka-reserve na dito sa ilalim, hindi na mahirapan magsipsip pa. Saka itong lid niya, itong goma, lagyan din natin ng konting oil para hindi maganit doon pag sinasalpak na natin. So lagyan lang natin konti. Konti lang. Natapon. Ito siya. Tapos ito may natapon konti. Ito lagyan natin dito sa may lid niya. Hindi maganit doon pag sasalpak na natin. Tapon na. Alam ko. Yan na, nalagyan na natin, Pop. So, ilalagay na natin sa ilalim. So, yan mga Pops, linis-linisin lang natin to dito yung daanan ng oil. So, ito na yung gagamitin. Sasalpak natin mamaya. Linisin lang natin konti dito sa ilalim. So, ayan na mga Pops, nalinis na natin. So, ilalagay na natin itong oil filter na bago. So, shoot lang natin dito. Opya, tumulo.
Sobra nilagay yung oil. Ay ko. So, hand tight lang to, Pops. Yung oil filter natin, hand tight lang to. Pasobrahan ng higpit. Kayang-kaya na ng kamay to. Hindi na yan tatagas. Tamang higpit lang ng kamay. Yan, pwede na yan. Yung tamang higpit lang ng kamay. Hindi masyadong mahigpit. Tamang-tama lang. Tapos, ibabalik na natin yung guard niya. Ito. Itong protection ng oil filter. Kasi ito din isa. Dalawang tornilyo to. Kita lang natin. Numero 12 ito, Paps, yung size ng tornilyo dito. Okay na, Pops. So, magsasalin na tayo ng 3 liters na oil sa taas. So, mga Pops, magsasalin na tayo ng 3 litro dito. So, dito sa lagayan ng oil niya. Ito ba na? Sa may cup niya. So, maglalagay na tayo. So, ilalagay na natin yung DIY natin na imbudo. Salpak lang natin dito sa butas. Yan, ito na yung magiging itsura niya. Ito magiging ganito na siya. So sinalpak natin dito sa may butas. So, maglalagay na tayo ng 3 litro. So ito 4 liters man to. So tansyahin na lang natin kung hanggang saan. Mag-iwan lang tayo ng mahigit 1 litro.
So ayan na mga paps, dito na siya sa level. So, pwede na yan, 3 liters. So isasara na natin yung sobra. May sobra pa tayong pang top up in case na magkulang pa talaga o may leaking. At least may extra tayo sa biyahe lagi na 1 litro. Kaya pinasobrahan ko talaga yung pagbili para in case na may magkulang, may leaking sa biyahe, hindi natin maiwasan. So may pang top up pa tayo sa engine oil natin. Titignan nyo Pops, so malinis yung loob natin gamit yung oil na Zik. Malinis yan, walang oil sludge yan sa ilalim sa kadena niya, sa timing chain niya. Ayan. So, sasara na natin, tapos papaanda rin. So, i-check mo muna natin sa dipstick kung ano na yung status. Ikot tayo doon sa kabila yung dipstick. Siya. So, binaba ko lang yung jack natin sa harapan mga paps para ma-check natin yung ganong level ng engine oil natin. So, linisin lang muna natin. So, kung makikita nyo paps, eto na siya. So, may yun, pangalawang butas yung oil niya. Ayan, makikita niya. So, ayan na yan, tamang level niya mga paps yan dito. So, may pangalawang butas niya. Ayan, makikita niya. Check natin ulit. So, ito siya mga paps. So, ito na talaga sa pangalawang butas na. So, okay na yan mga paps. Papanda rin na natin yung unit natin. Ganyan dapat yung tamang level. Sasara lang natin. Tapos papanda rin natin. Yan, nakanda. So hayaan lang natin siya mag-idle mga paps. So tignan natin yung mga pinagkakabit natin kanina. I-recheck natin baka may leaking pa. May kailangan pang higpitan, check natin. Tignan natin dito sa may drainage niya. Sa drain plug niya natin. Status. So far, wala namang leaking.
sa may ilalim niya, sa may oil filter. Wala namang liquid siya. So, hayaan lang muna natin, pakiramdaman natin. Ito na yun. Tahimik na ulit yung andar ng makina natin. Natin. Siya makita. So, yun lang mga paps. Sana makatulong sa inyo na mag-DIY ng mga unit natin. Ganun lang naman mag-change oil ng mga minivan natin, lalo na sa 64W. Tulad ng unit ko, turbo. Ganun lang kasimple mag-DIY. So, salamat sa panonood mga paps. So, sa susunod ulit, after 6 months, change oil ulit tayo. So, sana may nakuha kayong idea kung paano, may matutunan para makatipid din kayo sa gastos na imbis na pambayad ng labor, pambili na lang ng materials, sa na lang gagawa. Makatipid tayo. Makatipid ka mga paps. So, ayan lang. So, maraming salamat sa panonood mga paps.